Ito na po ang ating Sports 5. Pinataob ng defending champions na Creamline Cool Smashers ang next-led Chameleon sa PVL Rainforest Conference. Nakabawi po ang Creamline matapos nga pong matalo sa first set para po sa 20-25, 25-13, 25-16, and 25-18 na panalo. Kumabada po ng 14 puntos si Import Courtesy Schwan para pangunahan po ang Cool Smashers. Ito ang ika-4 na panalo po ng koponan sa 6 na laro habang hinahanap pa rin po ng Chameleons ang unang panalo ngayong conference. Sa isa pang laro, pinataod naman ng Signal Super Spikers ang Akari Chargers. Pinangunahan ng Slovakian import na si Katrin Trebishevska ang Signal sa 25-21, 22-25, 25-20 at 25-20 na panalo. Huwebes ng gabi sa playtime ng Phil Oil Center. Nagbuhos ng 25 points si Trebishevska para itaas ang record ng Super Spikers sa 3-3 matapos ang pagkatalo nila sa Capital One noong nakaraang linggo. Kailangan manalo na talaga at nagbunga ang hirap namin sa training. Yan po ang sabi ni Coach Shaq De Los Reyes. Nagamba si Erica Santos ng back-to-back aces sa set 4 habang si Don Katindig naman ang nagmando sa depensa ng Signal na may 25 excellent digs. Bumida rin si Santos sa lokal na puwersa na may 19 points habang nagdagdag ng tig 12 at 11 points sina Roselyn Doria Aquino at Ishi Lalong Isip. Ito ang mahalagang panalo para sa Signal bago harapin ang undefeated Zeus Coffee Thunderbells sa kanilang susunod na laban. Sa ilang pang Sports 5 News, kampiyon ang Pinoy na si Jonas Magpantay sa Qatar World Cup 10 Ball Championship sa Doha. Hindi napantayan ng kalabang si Zimon Kural ng Poland. Ang galing ng Pinoy. Nakuha po ni Magpantay ang panalo 13 rocks to 9 para po sa $100,000 o halos 5.9 million pesos na papremyo. Kabilang po sa mga tinalo ni Magpantay bago magkampiyon ang kapwa Pinoy at two-time World Pool Champion na si Carlo Biado. Manong, kapag papasok mo na yung perang yan dito sa Pilipinas, may tax yan, di ba? May tax ba? Winning, palagay ko wala. Oo, wala na. Dapat naman wala. Kasi kung may tax pa, baka kung kanino na naman mapunta yung mga tax na yan. Malaki-laki tax yan. Sayang din. Baka dapat na ideklara kung naghahain siya ng ITR. Oo, yun. Wala naman siyang salin eh. So, sino makidap? Diba? Samantala, Pati ba naman yun, bubuwisan pa. Bubuwisan. Asya, hindi na makakabalik ngayong PBA Season 50 ang Rain or Shine Elasto Painters big man na si Keith Datu. Yan ay matapos niyang magtamo ng ruptured patellar tendon sa kanang tuhod. Nangyari ito sa third quarter ng panalo ng Rain or Shine kontra sa Phoenix Fuel Masters noong Miyerkules. Pagkatanggap ng pasa, nadulas si Datu at agad na humawak sa kanyang kanang tuhod. Dahil dito, lalo pang nabawasan ang big man rotation ng E-Painters. Lalo't injured na si Kaylan Chongson at limitado lang ang minuto ng veteranong si Bo Belga. Matatandaang nagka-vertigo si Belga sa simula ng taon. Parang Manong, nung pa-take off siya, nawalan ng power. Ew. Opo, nako. Ay, pagtuhod ng pinag-uusapan at napuputo lang yung mga ligament. Matagal-tagal po ang recovery nito. Patela. Mahusay itong batang ito nga. Ang ganda ng future po nitong si Keith Datu at ang kanyang laro ay, di ba, alam mo yon kasi may mga iba. Ang laro ay hindi na po laro eh. Puro outside. Pananakit na ito so far. Maayos na bata. Ito sana gumaling ka agad. Keith, pagaling ka. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!